Zero casualty. Yan ang ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan ng Palawan. Umaasa naman sila na mananatili ito hanggang matapos ang kanilang mga operasyon. Ang buong detalye ihahatid ni Jap Regala. Patuloy ang pagsasagawa ng operasyon ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan ng Palawan matapos ang paghagupit ng Bagyong Tino. Sa isang panayam kay Palawan PDRRMO Jerry Alili sa special coverage ng Integrated State Media o ISM, ibinahagi niya ang laki ng pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo kung saan pumalo sa halos 30,000 pamilya ang apektado. Umabot po sa 29,601 families ang affected dito sa amin sa lalawigan ng Palawan with 97,616 individuals. And as of now, ang pinaka-priority po namin ay nasa debris clearing dahil marami po talaga natumbang puno at mga poste ng kuryente. Dagdag ni Alili, hindi rin bababa sa 1,000 ang nasirang tahanan. 1,554 ang totally damaged houses. Pero ito po ay nanggaling pa lang sa dalawang munisipyo out of 13 municipalities na affected nitong Typhoon Tino. At 905 partially damaged houses. Wala rin silang naitalang nasawi at umaasa ang kanilang hanay na walang maitatalang casualty hanggang sa pagtatapos ng kanilang operasyon. Ayon pa kay Alili, bago pa man tumama ang bagyo ay naging maayos ang pagsasagawa ng preemptive evacuation at ipinatigil din ang lahat ng tourism activities para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mabilis ding naihanda ang mga tulong na kakailanganin ng mga residenteng apektado ng bagyo. Nakapag-preposition din po ang mga alkalde natin dito ng mga pagkain sa ating mga barangay, anticipating itong yung advisory na magkakaroon ng storm surge. Kaya nilagyan na kagad ng mga pagkain na preposition, standby na food yung mga barangays natin para po hindi mahirapan yung mga barangay official natin sa pag-i-evacuate ng kanilang mga kababayan. Na-deploy din sa panahon ng bagyo ang kanilang communications at response teams, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang mga ahensya dahilan para maging ligtas ang mga pamilyang nailikas. Sa ngayon ay tuloy-tuloy din sa pagsasagawa ng rapid damage assessment ang mga hanay sa mga lugar na lubhang tinamaan ng bagyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.